Sabi nga, hindi tutol ang mga mamamayan sa pagpapatubad ng batas, ngunit sa pagbaluktot ng batas. Kaya yung mga makabayang mga Pilipino, pumunta na po tayo sa EDSA. Ako, pagkatapos ng programang ito, pupunta na rin po ako roon upang makiisa sa ating mga kababayan na nakikipaglaban para sa mabuting pamamahala kontra sa anomalya at kontra sa paggamit ng mga institusyon ng pamahalaan na dapat para sa hustisya, ginagamit para usigin, ginagamit para pahirapan, gipitin ang mga nagmamalasakit sa bayan. Baliktad na po talaga ang mundo. Yun pong mga sinabing nagnakaw ng bilyon-bilyon, ngayon pa lang pinilulusot na, ginagawa na ng paraan. Parang to si Bonoan. Si Bonoan po, hindi po yun yung bangus, ha? Oo. Kasi baka sabihin nila bangus, pero mukhang nababangus na nga tayo rito, no? Sapagkat siya po ang kalihim ng Department of Public Works and Highways nung nangyari ang katakot-takot, daan-daan, bilyon, kung hindi trilyon na nakawan. Ngunit alam nyo ang ginawa? Hindi na daw po lilitisin, hindi na uusigin. Immune na! Immune na! Bakit? Wala nang kaso sapagkat siya daw ay magiging state witness. Samantalang yung mga nag-iimbestiga ng anomalya katulad ni Marcoleta, si Jinggoy, ay kinakasuhan ng walang piyansa. Wow. Ano namang klase yan? Kaya hindi nyo masisisi ang mga kababayan natin kung sila ay pumupunta sa lansangan at sawan-sawa na po sa bendalo. Ha? Oo, sabi nga, hindi tutol ang mga mamamayan sa pagpapatubad ng batas, ngunit sa pagbaluktot ng batas. Kaya yung mga makabayang mga Pilipino, pumunta na po tayo sa EDSA. Ako, pagkatapos ng programang ito, pupunta na rin po ako roon upang makiisa sa ating mga kababayan na nakikipaglaban para sa mabuting pamamahala kontra sa anomalya at kontra sa paggamit ng mga institusyon ng pamahalaan na dapat para sa hustisya, ginagamit para usigin, ginagamit para pahirapan, gipitin ang mga nagmamalasakit sa bayan. Baliktad na po talaga ang mundo. At least pagdating sa bansang ito, igan mula sa Duterte Youth Party List na walang iba kundi si Undersecretary, former Undersecretary Ronald Cardema na nasa linya na ba ng komunikasyon? Ayun na. Wala pa. Sige, hintay-hintayin po natin. Oo. In the meantime, pag-aralan po muna natin itong ginawa si Bonoan na state witness. Can you imagine? Alam niyo po, let Ano us give. Anong tinatanong mo? Hindi, sabihin ano ba yan? May deal ba yan? Silang dalawa? Hindi, Parang may hindi deal natin talaga. meron talaga. May deal talaga kapag ikaw ay nag-state Kumampi witness. o nag-state witness. Iba na yung kaso mo. May ituturo kang iba na dapat mas malaki, bigger fish. Oh. Kaya nga Bonoan di ba? Isda siya, di ba? Bonoan, di ba? Bangus yung Bonoan, di ba? Dapat may bigger fish. Oh, hindi na totoo yan pag Di ba meron yung Bonoan bangus galing sa dagupan, di ba? Opo. Pumayag naman siya. Hindi, pumayag siya. Siyempre, sinong hindi papayag? Oh. Ang problema, hindi naman po porket nais mong magturo ng ibang mga salarin ay automatic na pwede kang maging State witness. Ayun. May mga kondisyones po yan. Ha? Unang-una, eto nga, at kaya nga maraming tumututol dito sa pag-state witness ni Secretary Bonoan. Unang-una, at eto ang sinasabi nilang hindi pa pasasapamatayang ito na ito po ay matatagpuan sa Rule 119 ng ating Rules of Court. Unang-una, absolute necessity. Dinuturo kasi sa amin yan Oh. Sa second year law yata ito. Okay. O tama, criminal procedure, second year law. Absolute necessity. Hindi yung bang testimonya ay kailangan na kung walang testimonya yon, yung testimonya ni Bonoan ay walang mako-convict.
By the way, bago tayo magpatuloy, happy Happy 1,000 1K. live viewers! Yahoy! Sa DZAR Thank YouTube. you. Aga-aga, maraming salamat po. Salamat po. Yung 1,000 yan, sana pagkatapos ito, punta tayo sa EDSA. Teka muna, kaya lang pag nasa Japan, nasa Netherlands, sa Canada, medyo mahirap yata. Hindi, ano na lang Monitor kayo? na lang sila, monitor. And Yan. keyboard warrior kayo, keyboard. Yung Yes. mga, alam nyo, inactivate ng Malacanang ang lahat ng trolls nila sa social media. Kontrahin nyo. Oh. Ha? Sabihin nyo, hindi po kung ano pa man yan, kasi itong mga, Yung iba misleading eh. Ang Oo, sasakit nila magsalita eh, parang Oo. hindi Pilipino. bahala sila. Bagan ko, eto nga, maiba ako ng sandali lamang Opo. bago natin balikan tong state witness. Etong senatore, si Teddy Casino, di ba sabi, hindi daw welcome Oh. yung ibang mga grupo noong linggo. Eto po, sinasabi po namin sa inyo, NATO, Teddy Casino, welcome po kayo. Welcome na welcome kayo. Kasi kami, hindi kami nagdi-discriminate. Basta ang layunin ninyo ay labanan ang anomalya, ay welcome na welcome po kayo. Kaso nyo, ang problema, tingnan natin kung pupunta sila, sapagkat, alam nyo, in collusion yung mga yan eh. Laban sa gusto ng bayan. Sino bang gusto ng bayan? Si Vice President Sara Duterte. Opo. Anong collusion itong mga ito? Kita nyo ha, kunyari pa, para hindi halata, nag-file pa sila. Kunyari, ng petisyon, di ba? Laban kay Pangulong Marcos na alam naman nila ay walang mangyayari para hindi sila pagsuspetsahan. Alam na po namin yan, style bulok yan eh. Eh, para Ha? parang balimbing. Oo, hindi, style Oo, bulok yan. style bulok. Para sabihin, ay kami ay kay BBM, laban kami kay BBM, laban kami kay Sara, para sabihin sila daw talaga ay anti-corruption. Ngunit alam naman natin ang layunin po nila. Oh. Kasi hindi nga popular na si BBM, hindi pwedeng suportahan mo si BBM. Magagalit sa yung taong bayan. Ang gusto rin itong grupong ito ay wag si Sara Duterte. Bakit? Sapagkat nung panahon ni Pangulong Duterte, nung ito ay Pangulo, halos maubos ang mga NPA. Halos maubos yung mga hanay nila sa mababang kapulungan. Kasi na-realize ng mga tao dahil nga po sa NTF-ELCAC na mali yung ginagawa ng NPA at yung mga nagre-recruit, Opo. mga enablers ng recruitment sa NPA na mga minor de edad sa mga estudyante sa mga campuses natin ay na-expose. Kaya ayaw na ayaw nila na magkaroon ng isa pang Duterte kasi mauubos ng tuluyan sila. Yung Ayun. Gabriela nga kung hindi minanipula sa COMELEC. Hindi naman COMELECted yung Gabriela, yan si Sara Elago di ba? Hindi naman elected yan COMELECted yan di ba? Pero attorney, nung panahon ni Pangulong Duterte, that time pinasusuko naman niya ang NPA, hindi naman niya pinapatay agad. Hindi nga, syempre, parang yung disinformation yan Parang ng mga ulalo, mali-mali yung Oo. nababalita, hindi naman totoo yan. Ang daming nagbalik loob Yun, sa balik loob. lipunan dahil nga alam nila na no nonsense. Yun. Eto, kita mo, anong ginagawa nitong grupong to? Kunyari sila ay anti-corruption, BBM resign, Sara resign. Bakit? Kasi gusto nila ang pumalit ay na sila ay ma-accommodate. Magaling yung mga yan sa paglilin lang Yung mga taong yan yung mga sinasabing makabayan daw, hindi naman makabayad naman. Oo. Ito mo, anong ginagawa nila ngayon? Sip-sip naman sila kay Senate President Win Gatchalian. Naglabas ng retrato kasama si Win Gatchalian. Di ba? Ibig Kasi sabihin, nakapagpa-picture. at baka makasilat si Win Gatchalian biglang maging Pangulo kung papag-resign ninyo si Pangulong Marcos. Magre-resign ninyo si Sara Duterte. Sinong papalit? Senate Gatchalian President. daw, Kaya Senate ngayon pa lang, President. sip-sip na kayo para tuluyan ligaya nyo sa mga benepisyo nyo sa gobyerno. Huwag nyo kami paglulukuhin. Yung pala yung target nila? Hindi naman lahat maloloko nyo di ba? Marami namang matatalino na alam yung mga banat nyo.